So ayan mga kaidiyas, bali nagdi-DIY tayo sa ano. Ayan mga kaidiyas, nabaklas na natin. Hindi ko na ituturo yan sa inyo mga kaidiyas kasi maraming tutorial yan sa YouTube. Bali ito mga kaidiyas, yung gagawin natin simple tip, napaka easy na tanggalin yung clutch spring dito mga kaidiyas. Ayan, medyo mahirap ito alisin. Yung iba nakikita ko sinusungkit ng clutch screw or pahirapan sa long nose. Bali ito mga kaidiyas, may idea tayo na kanting ibibigay sa inyo sa mga baguhan na nagdi-DIY, na naglilinis ng panggilid ng mga service natin na 125 or mga scooter. Bali may ibibigay tayo mga kaidiyas. Time check muna tayo mga kaidiyas is yan 10:44 ng umaga. So bali DIY tayo ng paglinis ng panggilid natin. Tapos ibibigay ko sa inyo mga kaidiyas itong konting idea sa pagtanggal nitong ating clutch spring. Ito mga kaidiyas, bali kumuha ko kaidiyas ng ito alambre, tire wire or sampayan. Napaka simple lang mga kaidiyas. Ipo-fold nyo lang itong yung dulo ng konti para ma-hook nya itong ating clutch spring dito mga kaidiyas. Tapos itatali natin dito sa ating tools na pangbukas. Ngayon papasok nyo lang ito mga kaidiyas dito. Ito, papasok nyo lang yan. Ayan, susungkitin nyo lang yan. Tapos pag naipasok nyo na lang, kunting force lang mga kaidiyas. Ayan, tingnan nyo mga kaidiyas, kunting force lang. Yan, tanggal na yung ating clutch spring. Hindi na tayo gagamit ng clutch screw or pliers, long nose para tanggalin natin itong mga clutch spring, kasi ito i-disassemble natin itong mga kaidiyas dahil lilinisan natin to. Napakadali lang mga kaidiyas. Siguro wala pang 50% ng lakas natin. Kahit babae kayang kaya ito. Kunting hila lang mga kaidiyas. Ayan, tingnan nyo. Yeah. Pero napaya ako, pero ayun na yung expression natin pag tayo nagmagamit ng konting force mga kaidiyas. Yan, tanggal na siya. Tapos ito pang isa, kasi tatlo yan. Papasok lang natin itong ating ginawang hook. Tapos konting force ng ating kamay, sabay hila. Yan, napakadali mga kaidiyas. So pagbalik niya mga kaidiyas, ganun din, same processing din. Pag nalinisan na natin, hihilahin natin uli, tapos i-hook natin dyan, ganyan. So ayan mga kaidiyas, yun lang. Sana may naibigay tayong konting idea or tips sa mga nagdi-DIY sa pagbaklas ng clutch spring. Yung center spring natin mga kaidiyas, which is ginagamit natin ito ng power tools. Ayan, bumili tayo ng power tools kasi hindi pwedeng yan dahil talagang tight yan. Pero itong mga kagaya nitong mga spring, hinihila lang yan, which is may idea tayo na konting may share sa inyo, kagaya nga nitong sampayan or alambre, tie wire. Basta gawin nyo lang hook, tapos ikakawit nyo lang siya, ganyan, konting force lang, tanggal na siya. So yun mga kaidiyas, hanggang dito lang ang ating binibigay na konting idea dito sa pagtanggal ng ating clutch spring. Sana doon sa mga baguhan may konti tayong naibigay na tips dito sa pagtanggal ng ating clutch spring. So tara, samahan nyo ako sa ating pagdi-DIY at sa paglinis, which is may nabili na tayo na CVT cleaner mga kaidiyas. Bali sa paglilinis na itong ating panggilid, hindi ako gumagamit ng gasolina. Itong ating panggilid mga kaidiyas, papakita ko sa inyo, may mga o-ring yan. Doon sa may cover nitong ating sa may clutch, mayroon siyang mga o-ring. Pag gasolina ang ginamit natin mga kaidiyas, matapang yon. Pwede niyang ma-damage yung rubber natin. So para safe ang paglilinis natin mga kaidiyas, kahit papaano maggastos tayo, hindi naman siguro kalakihan yung ating gagastusin. Yung nabili ko na
CVT cleaner mga kaidiyas, nabili ko siya ng 140 plus yung ito, bumili tayo ng high temp grease. Yan, kasi yun ang kailangan sa pagpapalit natin ng grease dito, dahil papalitan natin yan. Tapos dito sa may dito sa may bearing dito, papalitan din natin yan ng tawag dito ng grease. So kailangan high temp ang gagamitin natin dyan mga kaidiyas, para pag uminit matutunaw siya, unlike dun sa hindi high temp na regular lang na grease, nagbubuo-buo siya, mahirap siyang mag-play or matunaw. So kailangan recommended sa mga ganitong panloob na lalo na pag na umiikot yung ating bearing, ay maganda yung high temp na grease ang gamitin natin. So ayan mga kaidiyas, konting tip lang tayo sa pagdi-DIY nitong ating service natin na 125 version 3. Tara mga kaidiyas, samahan nyo ako. Tapos ito na disassemble natin, pero lilinisan muna natin mga kaidiyas. Pati ito i-disassemble natin to dahil may bearing ito. So ayun mga kaidiyas, update ulit tayo dito sa ating pagdi-DIY na paglinis ng ating panggilid dito sa ating service na 125 version 3. So ayun mga kaidiyas, papakita ko sa inyo. Ayan, bali na disassemble na natin lahat itong mga parts ng ating clutch assembly, tapos dun sa may pulley assembly. Bali mga kaidiyas, pag naglilinis ako nitong ating service na panggilid, talagang binabaklas ko lahat. Ultimo yung maliliit na parts, pinag-ihiwa-hiwalay ko, kagaya nitong bearing dito sa may dito. Hindi natin alam kung anong tawag dito mga kaidiyas, hindi natin kabisado. Bali ito ang pinaka-bearing niya, binaklas ko mga kaidiyas. Ayan. Dito naman sa may clutch natin lining, ito, bali hindi ko pa ito naliliha. Ito niliha ko kanina kasama yung tubig. Medyo hindi masyado siyang rough, pino siya. Gusto ko kasi medyo rough siya para kakapit, kaya lilihain ko siya na dry na. So mga kaidiyas, itong lahat bali nalinis na natin. Tinanggal ko yung o-ring dito mga kaidiyas, dito itong dalawa. Tapos ito nalinis na rin natin. Bali ito mga kaidiyas pala, pag nagano tayo nito, naglilinis, bali liniliha ko itong gilid, pinapagwaspan ko ng konti, kasi dito tumatama yung belt natin para maging siya, raspy, at least kakapit siya. Kasi nung napansin ko nung unang linis ko nito, nakita ko na pudpud na siya, na parang na siya, ganito na siya ka smooth. May nakita akong mark na parang may siya, may groove. Kaya ang ginawa ko na lang, niliyak ko siya ng number 100 na sanding paper. So ayan mga kaidiyas, tapos na tayo. Tapos ito nakalkal na lang na rin natin. Bali papalitan natin ito mga kaidiyas ng grease. Lalagyan natin yan sa loob, kasi may bearing din yan mga kaidiyas. So dito sa may pulley assembly natin, ito, ayan, okay na rin to. Bali ito nililiha ko rin ito mga kaidiyas, kasi hindi masyado, kung pupunasan natin sa sabunin, hindi masyado na tatanggal yung alikabok. So pinapadaanan ko siya ng liha na konti. Tapos ito pinapatay ko itong nililiha ko rin. Hindi naman siya yung totally nalilihain mo talaga. So ayan mga kaidiyas, okay na tayo. Tapos itong mga slider piece, nalinis na rin natin. Yung mga bola natin, isang bola natin stock pa rin mga kaidiyas, 15 grams. Diyan tayo komportable mga kaidiyas sa takbo niya, kasi may dulo siya. Hindi ko na hinahabol yung arangkada niya, kasi kung sa arangkada lang, tapos pagdating sa dulo wala rin naman, useless lang. Dati kasi naglagay ako ng number 14, maganda naman yung takbo niya, pero yun nga, pagdating sa dulo wala na. Ang top speed lang ng number 14 na bula ko is 104 lang yun mga kaidiyas, which is may back ride kasi ako noon. Hindi ko alam kung siguro wala akong back ride, baka maabot ng 110 o depende. So kaya binalik ko sa stock, kasi kahit may back ride ako mga kaidiyas dyan sa number 15,
is umaabot ako ng 110, or pag medyo free ang nakakahabol pa hanggang lumalagpas ako ng 110, mga 113, 114. Yun, nasasagad ko na yun. Basta free yung daan, kahit may backride tayo. Pero mas more siguro kung wala tayong backride. So, ayun mga kaidiyas, malinis na siya. Bale, bubugahan ko pa siya mga kaidiyas ng gamit natin blower. Make sure mga kaidiyas na wala nang tubig dyan ng mga naiwan-iwan. Pwede naman natin ibilad mga kaidiyas kasi napaka-tirik ng araw, pero mas komportable ako sa isprehan na lang natin i-blower kasi para tanggal talaga yung tubig. So bali ang lilinisan ko na lang mga kaidiyas ay ito. Bali dito na lang. Ayan. Bali ito na lang mga kaidiyas ang lilinisan ko. Hindi naman siya malikabok. Pinunasan ko na siya ng konti, pero i-sprayan ko na siya ng itong ipang lilinis natin, CBT cleaner. Tapos ito konti na lang kasi kaya kumuha tayo kahapon yan sa may kasa. Naubusan sila ng ganito. Ito ang mayroon sila. Tapos yung cover, ito mga kaidiyas, bale yan na rin ang pang lilinis natin itong CBT. Yan, para matanggal talaga yung grease nya, malinis ng maayos. Tapos ibabalik na natin siya sa mga kaidiyas. Tapos to applyan din natin itong mga grease pag nalinis na natin lahat mga kaidiyas. So yun, tara mga kaidiyas, samahan nyo ako dito sa paglilinis itong body ng ating sa panggilid para maibalik na natin yung ating mga tinanggal. So tara mga kaidiyas. Na. So yan, okay na mga kaidiyas. Check natin kung malinis na. Ayan mga kaidiyas, papakita ko sa inyo ang linis ng ating CBT cleaner. Ayan, ang ganda ng pagkakalinis nya. Kasi kung dadaanin pa natin mga kaidiyas ng sabon, babasahin pa natin, matrabaho. Kaya kung may extra budget din lang naman kayo, bumili na kayo ng CBT cleaner. Yung isa eksakto na mga kaidiyas, kagaya nito may sobra pa. Magagamit ko pa ito sa susunod. Ayan. Kasi itong nauna natin may sobra pa ito na 1/4.
Bali na pinanglinis din natin. Tapos ito, ngayon may sobra naman to, ayan. Magagamit pa natin to sa susunod. Bali hindi ko na ito sinasabon mga kaidiyas. So ang ginagawa ko na lang, CBT cleaner yung pinanglilinis natin para mas madali. Kasi ang CBT cleaner, pag inispiran mo, tanggal talaga yung mga alikabok niya. Saka mabilis siya mag-dry. Plus point pa mga kaidiyas, kung may blower kayo, sprayan nyo, mas talagang tanggal lahat yung alikabok. Kagaya niya, no? Ayan, no? Ay, madumi yung kamay natin. Ito, linisan natin yung kamay natin mga kaidiyas. Ayan, wala na, oh. Tingnan nyo mga kaidiyas, oh. Yung linis ng ating CBT cleaner. Ayan, oh, malinis na siya. Oh. Tanggal na naman ang ating vibration sa ating manibela. So ngayon, bali mag-assemble na tayo ng mga tinanggal natin dito na clutch assembly tsaka yung sa may pulley assembly. Tapos itong belt natin mga kaidiyas, bali pag naglalagay kayo dito mga kaidiyas, nakaharap yung pangalan sa inyo. Ganito. Ay paano ba ito? Nakatalikod or harap? Yan. Nakapis yung pangalan sa inyo. Oh. Yan. Yan yung number. Ayan, harap sa inyo. Pag ganyan ang kabit yan mga kaidiyas. So tara, mag-assemble tayo ng mga parts nito. Pakita ko sa inyo kung paano mag-assemble at para makakuha ng mga idea. Bago natin assemble mga kaidiyas, ispirahan uli natin ng blower para matanggal talaga yung mga dumi-dumi na kung may alikabok man, para malinis talaga mga kaidiyas. Tapos ito, patuyuin natin mga kaidiyas kasi may bearing dito sa loob. Bugahan natin ng medyo mainit. Bago natin lagyan ng grease mga kaidiyas. Lagyan natin yung pinakaloob mga kaidiyas kasi bali dalawa yung bearing nito. Isa dito sa may bungad, saka yan doon sa may dulo dito sa part na ito mga kaidiyas. Dito. Huwag natin dadamihan masyado mga kaidiyas yung grease. Kasi pag pinuno natin to or sobrang dami ng grease, kakalat lang mga kaidiyas. Yun yung magiging cause na magkakaroon siya ng lalabas, kakalat. Mamumuo siya, magkukos siya ng magiging dragging din. So kaya kailangan eksakto lang yung natin grease na nilalagay. Bali, may palatandaan din to mga kaidiyas. Ito, kung nakikita nyo mga kaidiyas, ayan, wala siyang rubber sa sa harap niya, yung pinakabungad niya, yung labi. Dito sa kabila mayroon siyang rubber. So ang ilalagay natin na ipa-flat natin dito sa parang bearing niya, itong bearing niya, itong walang rubber, kasi ito yung tatama dito sa may nuts niya. Itong parang may rubber, ito yung nakangat kagaya nito mga kaidiyas. Yan siya. So tara, ibalik natin na lahat.
Yan siya mga kaidiyas. So. Yan. Madali lang magbalik mga kaidiyas. I-shoot mo lang siya. Kasi eksakto naman yung mga sukat yan mga kaidiyas. Tapos bago mo natin makalimutan, lagay muna natin itong o-ring nya. Tapos lagyan na natin ito ng grease mga kaidiyas. Ito ang medyo damihan natin kasi malaki itong bearing, may tindi sila nawawala, kaya medyo damihan natin dahil nag-i-slide yan, naglalaro yung mga kaidiyas. Ayan, pero hindi naman yung marami, yung saktuhan lang. Punasan natin mga kaidiyas. Ito yung pinaka-cover niya dito mga kaidiyas. Lagyan na natin ng konti. Natin yung o-ring natin kung eksakto ba or natanggal, kasi medyo maluwag na yung o-ring niya mga kaidiyas. So, ayan siya mga kaidiyas. Okay na yung dito sa may natin, clutch assembly. Bali ito na lang ang assembly natin mga kaidiyas. Bali ito mga kaidiyas, linalagyan ko rin ito ng grease, pero konti lang, hindi yung marami, yung pangpadulas lang ba. So ayan mga kaidiyas, bali ayan, kung nakikita nyo, nasimbola na ay lihan na natin yung siya. Bali ito na lang. Bali ganito ang ginagawa ko mga kaidiyas. Pag ganito na yung clutch has mga clutch nyo, kailangan lihain nyo na, kasi ayan parang naghalong alikabok tsaka grease yan. Ayan. Hindi na masyadong gumakapit siya. Pag bumuka siya, hindi na masyado niyang kukuha yung 100% na trabaho niya para mapaikot niya ito. Kasi dito yan tumatama mga kaidiyas. Kaya nilagyan ko siya ng groove para medyo raspy siya at kapit na kapit siya. So ngayon, kung ganito na yung mga itsura ng iyong mga clutch, kung makapal pa naman, tanggalin nyo lang yan mga kaidiyas. Kagaya nitong ginawa natin. Ayan. So ayan mga kaidiyas, nailagay na natin. Ayan, napaka smooth nya. Ayan, tingnan nyo mga kaidiyas. Ayan, nakusalan na natin. Ayan, yan siya. Napaka smooth ang niya paglaro ng ating mga clutch. Kasi pag hindi natin mahirap gumalaw yan, matigas, mahirapan magpaikutin ito. So, nagkakaroon ng friction sa ating pagdadrive. Hindi natin alam kung saan nangyagaling, hindi natin na check na ito pala ay medyo masakit na. So kaya kailangan pag naglilinis kayo mga kaidiyas, make sure na ito nagpiplit talaga ito. Ayan. So tara, balikan natin yung clutch spring. Ay mga kaidiyas, ito yung ginawa natin na hook. Ang gamit natin dito alambre o tie wire o yung ginagamit sa sampayan.
siguraduhin nyo lang mga kaidiyas na ito ay naka-hook talaga sa loob. Kaya i-post nyo rin yung thumbnail nyo. Ay, yung hinlalaki nyo. I-post yung maigi para make sure na naka-hook talaga sa loob. Yan, okay na ito mga kaidiyas. Itong loop natin. Ayan mga kaidiyas, okay na siya. May pinlock na siya. Nailagay na natin yung plate. Buo na yung assembly natin. Yung clutch assembly. Ilalagay na lang natin ito mga kaidiyas, yung center spring natin. Dito mga kaidiyas, ang technique natin nito ay dalawang paa. Kasi kailangan bigyan natin to ng pwersa. Kailangan ma-press natin to para pumasok ito mga kaidiyas. So tara. So ayan mga kaidiyas, update ulit tayo sa ginagawa natin pag DIY sa paglinis ng ating panggilid. Yan mga kaidiyas, nabalik ko na. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi mahirap mag-set up ng video. Wala tayong nagbibideo, mag-isa lang tayo. Kaya ito, in-update ko na lang kayo nung naisalpa ko na, which is madali na lang naman ito mga kaidiyas pagbalik. So yung belt natin okay pa naman, tigas pa. Naibalik ko na yung pulley setup nya, tapos itong sa clutch assembly setup nya okay na siya. So bali yung crankcase na lang ang ibabalik natin, which is ayan, nalinisan na rin natin yung mga kaidiyas. Ngayon i-check natin kung okay yung takbo nya, pero i-start muna natin bago natin i-road test. Tingnan natin mga kaidiyas. So ayan mga kaidiyas, ayan, so good, okay naman siya, wala namang problema. Bali i-road test na lang natin mga kaidiyas kung smooth na uli yung manibela natin, so nawala na yung vibration niya or tinatawag na dragging. So ibabalik ko muna yung crankcase niya mga kaidiyas bago natin i-road test. So ibalik muna natin mga kaidiyas yung crankcase niya. So ayan mga kaidiyas, tapos na natin i-road test. Super good naman, 100% na natanggal natin yung dragging. Smooth na uli siyang i-drive, hindi na nakakakiliti sa kamay. Minsan kasi yung dragging nya nasa may apakan, kaya talagang inano ko na. Pero pag dito pa lang sa manibela mga kaidiyas, medyo okay pa. Pero pag mayroon na ditong drag kasi sa may apakan, kailangan na natin mga kaidiyas na linisan yung panggilid. So ngayon okay naman siya. Nung malinisan natin, smooth na uli siya mga kaidiyas, nawala na yung nakakakaliti na dragging niya. So ngayon ito siya, yan natin yung service mga kaidiyas. Parang nalalabas lang uli sa kasa ang takbo niya mga kaidiyas, smooth na uli. So baka itong ating ipapakabit na MDL next week siguro kasi wala pa yung magkakabit, which is sa kasa rin natin ipapakabit mga kaidiyas yung mga technician doon para 100% na tayo mga kaidiyas. Kung mayroong aberya man, at least
tawag dito, pwede natin ibalik. So yan mga kaidiyas, hanggang dito na lang ang ating pagdi-DIY sa ating service. Sana sa mga nakapanood, sa mga baguhan, sa mga nagdi-DIY ng paglilinis ng panggilid nila mga kaidiyas, ay sana may kunti tayong naitulong dito sa ating pagdi-DIY sa paglinis ng ating panggilid, lalong lalo na sa pagtanggal ng mga spray mga kaidiyas. Yung pinakita ko kanina mga kaidiyas kung paano magtanggal ng spring sa may clutch assembly, napakadali. Kahit babae kayang i-disassembly yung clutch spring nila. Hindi ka nagagamit ng talagang solid na pwersa or iba pang mga tools. Bali ang kailanganin mo lang alambre or tie wire, yung ginagawang sampayan. Pwede na natin i-post yun once na hook na natin ng konti doon sa may, pag nagbalik tayo ng clutch spring, pwede na natin i-post. Pero yung pagtanggal, napaka-easy mga kaidiyas. Kumbaga andali lang, hindi na tayo magpapakahirap na magsungkit-sungkit na gamit ang ating mga clutch screw o gamit ang ating mga plies. Kumbaga ang gamit lang natin is alambre lang or tie wire na ginawa natin hook, tapos papasok lang natin doon sa ating clutch spring, konting hila lang, okay, tanggal na siya. So ayan mga kaidiyas, hanggang dito na lang ang ating gagawa ng video dito sa ating pagdi-DIY, sa ating paglinis ng ating panggilid. Sana nag-enjoy tayo. Salamat sa mga nakaabot dito sa ating video hanggang sa katapusan. Maraming salamat mga kaidiyas sa walang sawang suporta. Sana sa mga baguhan pa lang mga kaidiyas, sa mga bagong makapanood itong ating video, ay please subscribe, pakihit na rin ang bell button natin para ma-notify kayo once na may bago tayong upload na i-upload dito sa ating channel. Ideas, hanggang dito na lang. Ride safe tayo sa mga ganitong may mga service. Ingat tayo sa araw-araw ano man ang ating ginagawa, and God bless.